Yo, what's up mga kadit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isa pang pagpalang gabi po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay overtime ulit dahil nagkaroon tayo ng pasok ngayong Sabado. And then bumabagyo rin naman ngayon kaya hindi tayo nakapagawa. So since wala pa tayong vlog today, kaya naisip ko na i-OT na ulit itong ano. Kagabi nag-OT na rin ako. Ito, tinapos ko yung ating mga panel box. Ito, ayan, binutasan ko yung mga harap at saka yung gilid. Ayan. Ito, yan. Ito yung pasukan ng wire galing sa pan bago ito yung harap. Ayan. So, hindi pa to tapos. Pipinturahan pa to. Bali ano to, pitong panel boxes. Ayan, naka ready na po yan, pero ang ating unit na lalagyan ay bali 12 pa, so kulang pa to ng 5. And then 5 pan lang muna yung in order ko dahil medyo magastos din, laki-laki rin ng puhunan. So ang ginagawa ko sa panel box, sa pan natin, pinuputol ko na yung yellow at saka blue kasi hindi naman kasama yan. Ayan, lahat. Yan, ganito ako mag-prepare nito. Inaayos ko na muna to lahat para wala na tayong magiging problema. Kasi matrabaho rin to, hindi kaya ng isang oras lang to eh. Ayan. Tapos ang ginagawa ko rito mga kaduit, ginagamitan ko ng glue stick, glue gun. Ayan. Ayan, dito. Ginuglugan ko rito. Ayan, tapos ilalagay ko yung wire dyan. Ayan. Ayan, para hindi siya expose yung hindi expose yung wire mga kadit, kasi pag yan ay nakalabas ay pwedeng masugat yan pagka kinabit na natin sa ducting. So nilalagyan ko pa ito ng shrinkable tube para hindi siya expose. Yan, ganyan lang. Okay, ito na mga kadit, tapos na tayo. Ayan. So bali 5 panto. So 4 na wire yan, yung dilaw at saka blue pinuputol na natin yun kasi hindi nakasama yun. Positive negative lang kukuha natin yung kulay pula at kulay black. Kulay pula yung positive at kulay black yung negative. Ayan, 5. So after nating malagyan ito, malagyan natin ng glue stick, ay lalagyan naman natin ito ng shrinkable tube para protektado yung ating wire. Ayan, para kahit medyo mainitan siya hindi masisira. Ayan, bumibili na rin ako mga kaduit ng mga shrinkable tube para talagang pang gamit ko na rito. Saka ginagamit ko rin pag may mga customer ako sa shop. Ayan, ginagamit ko na rin siya para mas ma-secure yung
wires at saka yung mga duktungan compare sa literal na ano lang, electrical tape. Sinusuot ko lang siya dito para safety siya. Ayan. Ayan, tapos may nakalabas lang siya na kaunti dito sa dulo para yung ilalagay natin doon sa controller natin. Ayan, iaano ko na to. Iaano ko na, i-bend ko na yung dulo. Tapos ito hindi pa, kasi ang ginagawa ko rito sa katawan, iniikot ko siya sa pentel pen para magkaroon siya ng spring type, para pag hinatak mo hindi siya ganitong tuwid, pag hinatak mo siya babalik siya. Ayan, ayan, ganyan lang. Okay, ayan na mga kadate, yung 5 natin. So ang next naman natin ngayon ay ganito. Ayan, so iniikot ko siyang ganyan mga kadate. Ayan, tapos saka natin i-hit. Ayan, ganyan lang mga kadate. Tapos pagdidikitin natin hanggang sa lumamig. Pag lumamig na yan, naka-curve na yan, naka-spring type na yan. Okay, ayan, ganyan siya. Para pag hinatak natin ay naka-curve siya, naka-spring type siya, babalik siya. Okay, ito na mga kadate, tapos na tayo sa 5 pan natin. Naka-prepare na yan, naka-ready na yan. 5, ayan o. So ang gagawin natin dyan, isusuot na lang, i-mount na lang natin sa controller yan, 2 wire. Ayan, meron naman tayong assembly niyan, di ba? Napanood nyo na. Pero try natin kung makaka-assembly ulit tayo, kasi pipinturahan pa to. Ayusin ko pa yung mga cutting edge, i-grind ko pa yan kasi hindi pa siya finish.
Tapos ito yung ating power supply plug o yung ating female plug para sa ating input ng power supply. Ito naka-ready na rin to, 5. Ba't 5 lang? Ay, tama, 5 lang nga lang to pala. So bali 7 to, alam ko eh. Ayan, naka-ready na rin po. Ayan. So positive tong nasa unahan, negative naman yung nasa gitna. Ito support lang to, support lang. Ayan. Lahat ng nasa kanan, nasa kaliwa pala, kaliwa. Ayan. Positive yan. Ito ang negative kasunod. Ayan. So bali 7 to. Sana ba yung dalawa? Alam ko 7 yan eh. Bali 8 pa nga pala to mga katuwit. Ayan oh. So ito ay 2.5 yata to, 2.5, 2.2.5. Ilalagay ko na lang yung specs niya sa screen. So ang bili ko nito dati sa binibilang ko 35 ang isa. 35 ang isa, mahal. So ito yung ganitong klase, ito to. 35 isa. So ngayon may nakita kami sa Shopee, China pa galing. Ito yung isa kong nabili. Ayan. 130 pesos yata to, 130. 10 piraso na yun kasama na shipping. Ito medyo mahaba yung nabili ko. Yung isa. Ayan. Pero mas maganda to, itong binibili ko na to na 35 pesos. Kasi swak na swak yung mga female, kahit aling gamitin mong male, pasok siya. So dito sa isa, maluwag. Ang ginagawa ko, iniipit ko lang to ng konti para sumikip. Ayan. Ito din maganda rin tong isang to, kaso plastic, kaya umayaw ako dito. Plastic yung body niya. Ayan. Plastic. So mas pinili ko yung metal para matibay. Ayan. So bali 8 to. 8, para naka-ready na ako. Ayan, 8. So dumating na kanina, kagabi hindi ko rin to nagawa kasi wala pa to. Meron akong nabili na isa, maliit. 2.2 yata. Ayun pala yung 2.2, ito 2.5. Itong sukat nito. Ayan, ipa-plus na lang natin sa screen. Ayan, 2, 4, 6. Ayan, 4 lang nagamit natin dito. Ito yung ginagamit natin. Ayan, symbol natin yan dito sa panel box. Ito na yung ating pang 8 set. Hindi ko na tinapos muna kasi dapat 10 yung gagawin. 12 pala kasi meron pa tayong bali 12 yung unit natin dyan nalalagyan eh. Yun nga lang, gagabihin tayo pagka ang pan ko lang naman ay 5, kaya yun 8 yung naputol kong wire, kaya 8 na yung ginawa natin. Tapos ito dumating na yung ating order. Ito yung tira nung nakaraang ginawa natin na 5 unit. So dumating na yung another order natin na double purpose na power supply at saka charger natin. Ayan. So mag-convert tayo ng 5 muna. 5. So bali ang in-order ko ay 4 yata to, 4. So may natira pang isa. Bali may natirang 2, kaya 6 lahat to. Ayan, 6. So ano tayo, mag-convert tayo ng isa, tapos tapusin na natin yung video. Okay, habang nagpapainit tayo ng ating iron soldering iron, ay convert muna tayo ng isa. So ang ginagawa ko rito mga kaduit, pinuputol ko yung wire nito kasi pang double purpose nga to para kung gusto niyo gumamit ng battery ay pwede. So kung tutuusin, pwede naman tayong bumili ng power supply na 12 volts
literal na power supply lang talaga yun. So ang design natin ay 3-in-1, kaya ganito yung gamit natin. Ito ganito mga kadit, ito yung pwedeng gamitin din dito. 12 volts to, yung sa mga power supply ng router, ng TV Plus. So pwede siya dito. Ayan, pwede siya dyan. Ayan, oh. Sakto yan mga kadit. Ay, medyo masikip siya ng konti pag bago. Ayan. So ito, to, power supply to ng router. Nasirang router. Pero pwede rin yun sa mga power supply ng TV Plus. Ayan, pwede po siya. So yun nga lang, ang design niya natin ay 3-in-1. Pwede siya sa battery, pwede siya sa kuryente at sa solar. So kung ang design natin ay kung ang bibili natin ay ganito, tapos meron silang battery, kasi hindi lahat ng mayroong motor ay mayroong charger na sarili. Kaya ito yung the best na naisip ko, double purpose nga siya. Pwede siyang gamitin power supply at pwede rin siyang gamitin sa battery. Ayan. So ang ginagawa ko rito, pinuputol ko to, pino-convert. Hindi ko pala pinuputol, dinuduktungan ko. Pero itong negative, pinuputulan ko siya para hindi siya magkatapat. Ayan, pag nagdikit kasi yan, pwedeng masira yung ating yung ating controller. Kaya ang ginagawa ko dyan, pinuputol ko na. Ayan, pinuputol ko yung negative, tapos maglalagay ako ng bagong wire. Pero dito sa positive, ang ginagawa ko naman, nagduduktong na lang ako. Hindi ko na pinuputol. Dudugtong lang ako dito. So naubos na yung pula natin. So may pula naman to. Kaya ito na lang ang gagawin natin. Ganito yung ginagawa ko lang dito. Susuot ko siya dito sa ilalim. Ayan, tapos ihihinan ko na lang siya dyan. So ganyan yung ginagawa ko mga karit, ihihinan ko siya dito. Kasi hindi pwedeng hindi mo ihihinan to, kasi to charger to kuryente ang dadali dito, kaya kailangan na nakahinang to. So hinihinan ko lang siyang ganyan. So yan, hinihinan ko lang siya mga kadawit na ganyan. Tapos puputulin ko na tong dulo. Ito. Ayan, tapos i-clip ko lang siya dito sa puno. And then ang sunod ko yung itim. So dito naman sa itim, nagduduktong ako rito ng isa. So since pinutulan nga natin, duktong tayo ng mag-combine na tayo ng isang itim. Ayan. Sa negative to, negative. Ayan, combine lang natin yan dyan. Tapos ihinang din natin siya dito sa loob. Ayan. Okay. Ayan. Clip lang natin para naka-permis siya. Tapos ihinang natin.
Kailangan makapal din ang hinang nito para hindi siya bumitaw. Ayan na mga kabit, nahinang na natin. Tapos ang next natin ay pagpapantayin natin siya para makuha natin yung dulo. Ayan. Hindi na kailangan sobrang haba, mga isang dangkal lang, kasi so hahaba na ng todo yan eh. Lalawit na siya pagka sobrang haba naman. Ayan. Tapos ilulusot nyo siya dito sa pinaka cover. Ayan. Hindi daw gagawin si Lina. Ay langis. Ibabatok sa ito. So yan, ganyan mga kadit, ilusot nyo lang siya dyan. Tapos i-clip nyo para mailagay yung cover. Ayan. See? Okay, para safe siya, hindi siya magdikit. So itong isa ganun din. Shoot nyo lang siya dyan. Ayan. So ensure nyo rin na naka-clip dito. Okay. Tapos clip ulit para umikom yung puwet, yung likod, tapos ilagay ang cover. Okay. So yan na. Okay, ito na yung ating wire para sa ating male connector, kasi kailangan natin ng male connector dito. So ang nilalagay naman nating male connector ay ino-order din natin sa Shopee yan. 15 pesos. Ayan. To. So yan naman ay positive negative din lang. Yung positive ay kulay pula. Ayan, kulay pula. Ito yun. So yung green black natin, green red. So pag nakaganyan ang posisyon natin mga kaduit, nasa kanan. Ayan to. Tapos yung negative naman natin ay sa kaliwa. Lumabas? Nakawala na naman eh. Ayun no? Pumunta ng palisan? Ayan. Okay. Ayan na mga kabit. Tapos na tayo sa isa. Ayan, ito na mga kabit yung ating isang set. Assembly na lang to. Ito yung ating positive negative na clip para sa charging natin sa battery. Mga 12 volts na battery, pwede dito, yung sa motor. Ayan, pwede. Wag lang yung sa sasakyan kasi hindi kakayanin to. Ano lang to eh, 2 ampere lang to eh. Ayan, 2.0 ampere lang yan. Pero subok ko na po ito, Densan brand. Subok ko na po ito, napakatagal na nung ganito ko, 4 na taon na, hindi pa nasisira. Gamit ko dito sa shop. Kaya ito yung naisip ko na alternative na pwede natin gamitin. Okay, so yan na yung ano natin. Yan na yung pang isang set natin. So, kinabitan lang natin ng male plug o male connector para dun sa ating dito. Ayan, pag na-symbol natin, dyan natin siya isasaksak. Ayan, tapos ito naman yung papunta sa power supply, positive negative, and then yung sa power supply naman natin, kukonek naman natin tong pan para naman sa output. Yan, ito yung pinaka magiging blower natin. Ayan. So ganyan po ako nagpe-prepare. Talagang ano po yan, ako ang may pinakamatagal na trabaho rito. Lugi, kung kukumpitin po mga kaduit, talaga lugi ako sa pagod.
sa kutingting, sa mga ganito halos wala na akong labor dito sa ganito. Yun nga lang, syempre wala naman tayong magawa dahil mahina yung shop natin, dahil yun nga, tago yung shop natin. Ang ginagawa ko na lang, kaysa tumunga nga ako dyan maghapon, hindi naman ako mahilig magi-games, ito na lang yung pinagkakaabalahan ko. Then pag may dumating na customer, sisingit ko na lang. Okay, so yun lang. So ito na po yung isang set natin para sa ating power supply plus charger. So sa sunod na araw na lang siguro yung iba, dahil manonood muna tayo ng basketball. Ayan. So sana po may natutunan kayo dun sa mga ginagawa ko. Pasensya na kayo, magulo yung aking Nanginayan kasi ako sa oras, kasi hindi nga ako nakapagawa ngayong araw dahil may pasok tayo. Ayun, every Saturday talagang nakaka-output tayo ng maganda-ganda pagka walang pasok. Yun nga lang, umuulan din ngayon, may bagyo kasi. So yun, tatapusin na lang natin itong video na to ngayon, at sa mga susunod na araw na lang ulit. Bukas na naman pala ulit kasi walang pasok bukas ay linggo. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panood sa ating mga video. God bless po.